Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nadyak ni Rachel ang kanyang mga paa at sinabing, "Ama, sinabi ko na sa iyo ng maraming beses na hindi na ako magpapakasal kay Daryl. Ang taong gusto ko ay si Ewan." Tumalikod siya at tumakbo palayo. Ang balita tungkol sa laban ni Daryl laban sa sundalo ng bagong daigdig sa lungsod ng Donghai ay kumalat sa buong lipunan. Bagaman narinig din ito ni Rachel, hindi siya magustuhan ng puso niya gaano man kahusay si Daryl dahil hindi niya talaga ito gusto. "Ikaw." Galit si Zoran, ngunit wala siyang magawa sa harap ng mga magulang ni Daryl. "Matigas ang ulo ng aking anak na babae, ngunit mabait ang kanyang puso. Humihingi ako ng paumanhin na nakita niyo yon." Pilit na tumawa si Zoran kay Daniel. Tumango si Daniel. "Tama na. Lahat ng mga kabataan ay may parehong karakter." Si Rachel ay nanggagalit na tumakbo palabas ng pinto, at tumulala na lang bigla sa langit. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng kanyang ama na pakasalan niya si Daryl. Mukhang ang mga magulang ni Daryl ay mananatili doon ng mahabang panahon. Hindi na siya maaaring manatili doon. Inabot niya ang kanyang cellphone at inilagay ang numero ni Ewan na may saring kaisipan sa kanyang isip. "Ewan, utang na loob, dalhin mo na lang ako." Samantala, sa pangunahing dambana ng Elysium Gate, naupo si Daryl doon na parang inis. Inutusan lang ni Daryl si Zephyr, at ang iba pa na hanapin si Yumi. 3 oras na ang nakalipas at wala pa ring balita. Pinunong sekta. Sa sandaling iyon, isang alagad ng Elysium Gate ang sumugod at magalang na sinabi, "Pinunong sekta, mayroong isang pari sa labas na nais na makipagkita sa iyo." "Isang pari?" "Mula sa sektang Wudang." Kinaway ni Daryl ang kanyang kamay habang iniisip. "Papasukin mo siya." Ang mga disipulo ay lumabas ulit at bumalik kasama ang isang pari sa tabi niya. Ang matandang pari ay napakapayat at mahina. Ang kanyang balabal ay luma na ngunit malinis at may hawak siyang isang Buddhist whisk. Malinaw na siya ay isang pari na nagpagala, gala sa paligid ng lipunan. Nang humakbang palapit ang pari, bahagyang yumuko siya at sinabi, pagbati sa pinunong sekta ng Elysium Gate, "Ako ay si Samuel Hayde." Tunog magalang ang paring ito. Tumingin sa kanya si Daryl at tinanong, "Samuel, ano ang kailangan mo sa akin?" Malinaw na naramdaman ni Daryl na isang pang-5 maestro general lamang si Samuel. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi mataas, ngunit ang kanyang lakas ay hinahangaan. "Naririnig ko ang pinunong sekta ng Elysium Gate ay napakamapagbigay. Ang sinumang sumali sa Elysium Gate ay bibigyan ng isang elixir. Narinig ko rin na ang pinunong sekta ay mayroong maraming makapangyarihang mga tableta." Ngumiti ang paring Samuel at dahang sinabi, "Narito ako upang humingi ng makapangyarihang mga tableta." Tumingin sa kanya si Daryl at marahang sinabi, "Kita ko nga. Maaari kang magtungo papunta sa lugar ng pagpaparehistro, at kapag sumali ka sa Elysium Gate, bibigyan kita ng isang makapangyarihang tableta." Kinaway ni Daryl ang kamay habang nagsasalita, "Sige na, pwede ka nang umalis." Gayunpaman, hindi gumalaw si Samuel. Sa halip ay ngumiti siya at sinabi, "Pinunong sekta, hindi mo ako naiintindihan. Ako ay isang malayang mag-iisip at hindi kailanman may balak na sumali sa anumang mga sekta." "Ano?" Gusto niya ng makapangyarihang tableta, ngunit ayaw niyang sumali sa Elysium Gate. Kinunot ni Daryl ang kanyang noo mula sa sama ng loob. Si Levi na nakatayo sa tabi ni Daryl ay pinagalitan ito, "Hoy, pari. Inaasar mo ba kami? Bibigyan ka ng pinunong sekta ng isang makapangyarihang tableta kung sasali ka sa Elysium Gate. Hindi mo nais na sumali sa anumang sekta, ngunit nais mo ng isang makapangyarihang tableta. Nababaliw ka na ba? Umalis ka." Naglakad si Levin upang itaboy siya habang nagsasalita. Si Samuel ay hindi man lang kinabahan, habang sumisigaw siya patungo kay Daryl, "Pinunong sektang Darby, hindi ko lang kukunin ng basta ang iyong godly pill. May ibibigay ako sa iyo bilang isang kapalit. Ipinanganak ako na may malayang kaluluwa at hindi nais na sumali sa anumang sekta. Narito ako ngayon upang humiling ng isang makapangyarihang tableta, upang matulungan akong makagawa ng isang matagumpay na antas ng Marshal Marquis. Hindi ako magsisisi kung maabot ko ang antas ng Marshal Marquis. Inaalok ko ito kapalit ng iyong makapangyarihang tableta.
Inabot ng pari ang kanyang pulso habang nagsasalita ito, at may isang anting na lumitaw sa kanyang kamay. Ang anting ay mahinang nagniningning. Natigilan si Daryl nang makita niya iyon at tinanong, nilikha mo mismo ang anting na ito. Si Daryl ay tiningnan ng mabuti si Samuel habang nagsasalita. Maraming uri ng paglilinang, halimbawa, paggawa ng elixir, paggawa ng anting, paggawa ng sandata, at marami pang iba. Ang karaniwang nakikita ay ang mga gumagawa ng elixir. Sa kabilang banda, ang mga gumagawa ng mga anting o sandata ay sobrang bihira lamang. Ngumiti si Samuel at umiling. Wala akong mga kakayahang gumawa ng mga anting. Ang anting na ito ay ipinamana sa akin ng aking mga ninuno. Nausisa si Daryl. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang nagagawa ng anting at bakit sa palagay mo maaari mo itong ipagpalit para sa isang makapangyarihan na tableta. Ang makapangyarihan na tableta ay maaaring hindi masyadong mahalaga kay Daryl, ngunit pangarap ng bawat maglilinang na magkaroon ng isa. Ngumiti si Samuel at tumingin kay Daryl. Pinunong sektang Daryl, ang anting na ito ay tinatawag na Wonder Travel na anting. Maaari mong ilipat ang iyong panloob na enerhiya sa anting na ito kapag nasa panganib ka at ilalayo ka nito. Ang anting na ito ay maaaring mailigtas ang iyong buhay kapag nasa panganib ka. Pagkatapos ay nagpatuloy si Samuel, hindi ako sigurado kung ang aking anting ay nagkakahalaga upang ipagpalit sa isang makapangyarihang tableta. Kagiliw-giliw. Pinisil ni Daryl ang kanyang mga mata at sinabing, kailangan ko lamang ilipat ang aking panloob na enerhiya sa anting at ilalayo ako kapag nasa panganib ako. Tama yan. Tumango si Samuel. Saan ka dadalhin ito? Tanong ni Daryl. Hinawakan ni Samuel ang kanyang baba at sinabi, hindi ako sigurado. Napakalawak ng mundo na maaari ka nitong ipadala kahit saan. Maaari ka nitong ipadala sa saan mang bahagi ng mundo. Mapadala kahit saan. Tumawa si Daryl at naisip, paano kung nasa panganib ako at isalin ang lahat ng aking panloob na enerhiya sa anting upang maipadala lamang sa gitna ng dagat. O marahil ay ipadala ako sa libu-libong metro pataas papunta sa langit. Sa oras na yon, mamamatay na ako mula sa pagkalaglag ko. Ang mundo ay napakalawak na may hindi mabilang na mapanganib na mga lugar. Mayroong isang mataas na posibilidad na ang isa ay maipadala sa isang mapanganib na lugar sa halip. Ayos lang, ayoko ng anting mo. Si Daryl ay mayroon ng celestial silkworm na armor sa tuktok ng kanyang kapangyarihan bilang isang martial saint. Ito ay isang may manipis na pagkakataon para sa kanya na nasa panganib, sa makatuwid hindi niya kailangan ang anting. Pagkatapos ay ibinalik ulit ni Samuel ang kanyang kamay at nagsiwalat ng dalawa pang mga anting. Pinunong sektang Darby, paano kung magdagdag ako ng isa pang dalawang masunurin na mga anting? Gusto ko lang ng isang makapangyarihang tableta. Masunurin na anting. Interesado si Daryl. Ano ang isang masunuring anting? Tumawa si Samuel at sinabing, pinunong sektang Darby, ang dalawang masunuring anting na ito ay isang bagay na pakinabang. Kailangan mo lamang idikit ang anting sa katawan ng tao, at sila ay magiging masunurin sa iyo. Ang epekto nito ay maaaring tumagal ng 10 minuto. Si Samuel ay nanatili sa pang-5 level na maestro general ng mahabang panahon at hindi na mamahala upang makamit ang isang tagumpay sa ngayon. Pangarap niya na makuha ang makapangyarihang tableta. Sa totoo lang, ang dalawang masunurin na mga anting at Wonder Travel na anting ang mayroon siya. Kapansin ang tunog ng dalawang masunurin na mga anting habang tumatawa si Daryl. Mabuti, makikipagpalit ako sayo. Ano? Sumasang, ayon si kapatid na Daryl sa palitan. Ang mukha ni Levin ay nagbago habang marahan niyang sinabi, kapatid na Daryl, maaari bang nagsisinungaling lamang ang pari na ito? Kinaway ni Daryl ang kanyang kamay. Ang matandang pari ay isang maestro general lamang. Hindi niya mangangahas na lokohin ang Elysium Gate Master maliban kung ayaw niyang mabuhay. Talagang nasasabik si Samuel at mabilis na lumapit upang iabot ang tatlong mga anting. Naglakad din si Daryl gamit ang isang makapangyarihang tableta. Pagkatapos ay masayang pinasalamatan siya ni Samuel at agad na umalis.
Pagkaalis niya, hindi napigilan ni Levin na tanungin, pinunong sekta, bihira ang tatlong mga anting na ito ngunit sayang lang na ipagpalit ang isang makapangyarihang tableta para sa kanila. Tumawa si Daryl. Sa pananaw ng ibang tao, ang kanyang mga pagkilos na pagpapalitan ng tatlong mga anting sa isang makapangyarihang tableta ay isang malaking kawalan. Ano man ang mangyari, ang makapangyarihang tableta ay ang pangarap na eliksir ng lahat ng mga naglilinang. Gayunpaman, sa opinyon ni Daryl, hindi siya nagdusa sa pagkawala nito dahil ang paggawa ng makapangyarihang tableta ay isang nakaka-relax na gawain. Hindi na nagsalita pa si Levin. Sa oras na yon, inilagay ni Daryl ang tatlong mga anting sa kanyang damit at iniutos, Levin, mangyaring ipadala ang aking mga utos sa mga alagad ng Elysium Gate. Dapat nating hanapin si Yumi. Ikulong siya sa pangunahing dambana ng Elysium Gate sa oras na matagpuan siya. Pagkatapos ay umalis si Daryl sa pangunahing dambana ng Elysium Gate. Ang susunod na pinakamahalagang bagay ay ang magmadali papunta sa bagong daigdig. Hindi makakasama si Dax sa kanila dahil ang asawa niya ay nagtamo ng malubhang pinsala at kailangan niyang alagaan si Nancy. Tulad nito, tinungo ni Daryl ang lungsod ng Donghai upang makita si Chester bago magsimula sa kanilang paglalakbay. Samantala, isang bangka ang gumagalaw ng mag-isa sa gitna ng dagat. Mayroong dalawang tao sa loob ng bangka, sina Donoghu at Yumi. Matapos ang kanilang sesyon, sinuot ni Donoghu ang kanyang damit at nagsindi ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa bago huminga ng malalim. Hindi kalayuan, umiiyak si Yumi habang nakatingin kay Donoghu na may intensyon na patayin ito. Siya ay ginahasa nito. Tinapos ni Donoghu ang kanyang sigarilyo at itinapon ang usbong sa dagat bago lumapit kay Yumi at itinaas ang baba nito gamit ang daliri. Ganda, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Napakalayo pa rin ito mula sa bagong daigdig at napakahaba pa rin ang paglalakbay natin. Kailangan nating umasa sa bawat isa, haha. Talagang napaka-sexy ng hipag ni Daryl. Kung ano man ang mayroon sila ngayon ay talagang hindi malilimutan. Alice! Umalis ka na. Kinuyom ni Yumi ang kanyang ngipin na may mga mata na puno ng galit. Nais ni Yumi na patayin si Donoghu at pirasuhin ito. Gusto mo akong umalis? Hindi lang ako aalis, ngunit papahirapan din kita araw-araw. Isang masamang kislap ang makikita sa mga mata ni Donoghu habang binigyan niya ng malaking sampal si Yumi. Sampal? Ginamit ni Donoghu ang kanyang buong lakas ng sampalin niya si Yumi na pagkatapos ay sumigaw sa sobrang sakit. Isang maliwanag na pulang marka ang lumitaw sa kanyang mukha. Malapit ka na ring mamatay. Nanginginig at galit na galit si Yumi habang sumisigaw kay Donoghu. Hahaha, ako. Mamamatay. Isang araw, sisiguraduhin kong lahat ng nasa pamilya Darby ay mamamatay. Malamig na tumawa si Donoghu. Hayaan mong sabihin ko ito sa'yo, hipag ni Daryl. Ipinadala ka sa akin ng Diyos para ipangtubos. Naiintindihan mo? Habang nagsasalita siya, humakbang pa si Donoghu ng isa pang beses, at nagbigay ng ilang mahigpit na tuloy na sampal. Sampal? 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 Ang bawat sampal ay maririnig ng malakas at malinaw. Ang malakas na tunog mula sa mga sampal ay nakakatakot. Ang mga sampal ay mas mabigat kaysa sa una bago iyon. Hindi mapigilan ni Yumi ang pagsigaw. Nais niyang magpumiglas ngunit ang kanyang acupoint ay natatakan na, kaya't hindi siya makakilos. Sa sandaling iyon, inabot ni Donoghu ang kanyang kamay at kinuha ang kanyang buhok bago niyang malamig na sinabi, ang totoo ay ako si Donoghu Dixon, ang batang pinuno ng pamilyang Dixon ng lungsod ng Yunzhou. Ano? Nabigla si Yumi habang blangko ang titig kay Donoghu. Ang balita tungkol sa pagkawasak ng pamilya Dixon ay nabalitaan ng bawat pamilya sa lungsod ng Donghai. Likas na nabalitaan din ito ni Yumi. Alam mo ba ang pangalawa mong kapatid na si Daryl ang sumira sa aking pamilya? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako gala tulad ng isang patay na tao. Paano kita pakikitunguhan pagkatapos ng sinabi mong ikaw ang hipag ni Daryl? Hawak ni Donoghu ang kanyang kamao habang nagsasalita. Blangko ang tingin ni Yumi kay Donoghu na walang imik. Ang walang hiyang si Daryl ay lumikha ng mga kaguluhan, ngunit si Yumi ang nagdurusa para sa kanya. Anong kamalasan ito? Galit na galit si Yumi dahil hindi mapigilang bumagsak ang luha niya.
Siya ay sumigaw kay Donoghue, dapat si Daryl ang hanapin at paghigantihan mo dahil siya ang sumira sa pamilyang Dixon mo. Anong klaseng lalaki ka para gahasain ang isang mahinang babae? Ngumiti si Donoghue. Pwede ba itigil mo na yung pagpapanggap mo na puro ka? Ang iyong mga reaksyon ay hindi mukhang naghihirap ng hawakan kita kanina. Huwag kang mag-alala, hahayaan kitang mastikman pa dahil mukhang nasiyahan ka naman. Ikaw. Nanginginig ang katawan ni Yumi habang namula ang kanyang mukha. Hindi siya nakapagpigil at nawalan ng pag-asa. Samantala, si Daryl na nakarating na sa lungsod ng Donghai ay nagtungo sa perlas ng silangan. Tinawagan ni Daryl si Chester ilang sandali lamang at pumayag silang magkita sa perlas ng silangan bago magtungo sa bagong daigdig. Kumunot ang noo ni Daryl nang makalabas na siya mula sa taksi sa harap ng perlas ng silangan. Naramdaman niya ang ilang galit mula sa di kalayuan at tumingin siya sa paligid bago makita ang Abbess Mother Serendipity na pinapangunahan ang ilang mga babaeng disipulo na nagmumula sa di kalayuan. Lahat sila ay mukhang galit. Daryl! Mabilis na lumakad palapit si Abbess Mother Serendipity. Tinatanong kita, nasaan si Megan? Megan. Natigilan si Daryl at sumagot, wala na akong koneksyon kay Megan. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Si Daryl ay hindi pa kailanman nagkaroon ng magandang impresyon sa Abbess Mother Serendipity at lalo siyang nainis na makita ang kanyang ugali. Galit na galit si Abbess Mother Serendipity habang nakaturo kay Daryl at sinaway ito, pwede ba huwag ka nang magkunwari pa, Daryl? Pinadala ko kay Megan kahapon ng gabi upang ibalik sa iyo ang armor at hindi pa siya nakakabalik hanggang ngayon. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa mo sa kanya. Ang mga mata ni Abbess Mother Serendipity ay nagpakita ng pag-aalala bukod sa galit habang siya ay nagsasalita. Si Megan ang kanyang paboritong alagad. Ang ilang mga babaeng disipulo sa likuran niya ay lumapit din sa sandaling makapagsalita siya. Magsalita ka, nasaan si Ate Megan? Malamang ay kinulong mo si Ate Megan. Ang lahat sa kanila ay napagpasyahan na marahil si Daryl ang kumuha kay Megan. Kahit ano pa yon, pinatay ni Megan ang asawa ni Chester, at dahil kapwa silang mga magkakapatid, si Daryl ay tiyak na pangunahing hinihinalang suspect sa pagkawala ni Megan. Gayunpaman, hindi nila alam na si Megan ay nakaramdam ng kilabot mula sa pagtanggi kahapon ng gabi ni Daryl sa kanya nang ibalik niya ang sandata nito, humingi ng kapatawaran. Pinatay niya ang kanyang telepono, umupo sa tabi ng baybayin, at nilasap ang simoy ng dagat. Tumawa si Daryl. Abbess Mother Serendipity, nakalimutan mo bang inumin ang gamot mo nang umalis ka ng bahay mo ngayon? Nawalan ka ng disipulo at hinanap mo ako upang hanapin siya. Anong uri ng mga ideya ang mayroon ka? Wala akong oras upang aksayahin ito sa iyo dahil mayroon akong importanteng dapat gawin. Umalis ka sa aking daraanan. Pagkatapos ay tinulak ni Daryl ang dalawang disipulo ng sektang ME at naglakad palayo. Daryl, huminto ka dyan. Pagkatapos pa lamang niya humakbang ng 2 beses palayo, narinig niya ang sigaw ni Abbess Mother Serendipity sa likuran niya. Ang susunod na segundo, inikot ng Abbess Mother Serendipity ang kanyang katawan at sumugod patungo kay Daryl. Huwag ka ring magtatangkang umalis kung hindi mo ibibigay si Megan ngayon. Ilang beses ko bang ulitin at sasabihin sa iyo, wala si Megan dito sa akin. Hindi ko siya kasama, bulalas ni Daryl habang umiikli ang kanyang pasensya. Nawala si Megan pagkatapos niyang ibalik sa iyo ang armor. Kung hindi mo siya kinuha, sino ang dadakip sa kanya? Sinabi ni Abbess Mother Serendipity na may pagigil sa kanyang mga ngipin. Tinaas niya ang kanyang palad at ibinato ito patungo kay Daryl. Sampal? Pilit na tinipon ng Abbess Mother Serendipity ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya sa kanyang palad, ang paligid ng hangin ay biglang nag-iba. Alam niyang wala siyang laban kay Daryl, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, nawawala pa rin ang kanyang alagad. Kailangan niyang panatilihin si Daryl sa paligid upang tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ni Megan. Titang na! Nababaliw na ba siya? Alam ba niya kung ano ang nagawa niya? Naramdaman ni Daryl ang isang malakas na panloob na enerhiya sa likuran niya, nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga at agad na tumalikod. Pagkatapos ay tinipon niya ang kanyang panloob na lakas upang matugunan ang pag-atake. Boom! Bumulwak ang isang mapurol na panginginig ng bumangga ang 2 palad.
Kaagad pagkatapos nito, namutla ang mukha ni Abbes Mother Serendipity, at umatras siya ng maraming hakbang sa sobrang gulat. Walang laban si Daryl sa kanya, noong pang-apat na antaas na Marshal Marquis lang siya. Ang kanyang kakayahan pagkatapos ay naging mas mababa kaysa sa kanya, matapos niyang makamit ang pangalawang antas na Marshal Saint. Gayunpaman, walang takot ang Abbes Mother Serendipity. Tahimik niyang inayos ang kanyang panloob na enerhiya, sumulong, at malamig na sinabi, "Jin, magpatuloy sa pagtatrabaho sa Plum Blossom Sword na pormasyon." "Opo, Guro." Ang ilan sa mga babaeng disipulo ni Jin ay isa at sunod na inilabas ang kanilang mahahabang espada. Mabilis silang gumalaw upang palibutan si Daryl. Ang Plum Blossom Sword na pormasyon ay maliit na pormasyon ng sektang Emi na nangangailangan ng 5 disipulo upang makumpleto. Ito ay parang isang sirwelas na bulaklak mula sa malayo. Gayunpaman, naisip ni Daryl na ito ay isang biro. "Abbes na ina, ito ba ang gusto mo?" Malamig na tanong ni Daryl. Ayaw ni Daryl na makulong sa kanya. Gusto lamang niyang muling makasama si Chester Wilson at bumalik sa bagong daigdig. Gayunpaman, hinarang ng Abbes Mother Serendipity ang kanyang daan. Walang ibang pwedeng gawin si Daryl kundi ang iangat ang kanyang kamay upang matatakan ang kanyang mga akupong na may bilis ng kidlat. Maraming mga babaeng disipulo ng sektang Emi ang nais na sumulong upang palibutan si Daryl. Ngunit tinatakan din niya ang kanilang mga akupoint bago sila makagawa ng higit sa 2 hakbang pasulong. Ang Abbes Mother Serendipity at 1 dosenang mga disipulo niya ay hindi talaga makakilos. Ang tunog ng kanilang laban ay nakakakit ng higit pang mga dumadaan. Tiningnan nila sina Daryl at ang mga alagad ng sektang Emi mula sa pintuan ng perlas ng silangan na may labis na interes. "Tingnan mo ang mga sektang Emi na mga disipulo na yon." Ang kanilang mga akupong ay tinatakan. Oo, pareho rin ang hitsura para sa Abbes Mother Serendipity. Iyon ang Abbes Mother Serendipity. Narinig ko ang mga sabi tungkol sa kanyang kagandahan, at tama nga ang mga ito. Hindi lang siya maganda rin ang katawan niya. Parami ang mga tao na natipon upang panoorin ang away. Ang ilang mga kabataan na may tinina na buhok ay kumuha pa ng litrato ng Abbes Mother Serendipity gamit ang kanilang mga cellphone. Galit na galit si Abbes Mother Serendipity habang nanginginig ang kanyang katawan. Ang kanyang pulang labi ay pumulupot nang siya ay sumigaw ng malakas, "Daryl, pakawalan mo na ang aking akupoint." Ngayon din. Natuwa si Daryl nang makita ang galit ni Abbes Mother Serendipity. Humarap siya sa karamihan ng tao at masayang sinabi, "Hindi niyo ba naisip na ang Abbes Mother Serendipity ay mukhang napakamaganda?" "Oo nga, napakaganda." Ang ilang mga kalalakihan ay inilahad ang parehong damdamin. Tumawa si Daryl. Nais niyang mapahiya ang Abbes Mother Serendipity dahil sa paninindigan nito laban sa kanya. Si Daryl ay nagpatuloy na sinabi, "Kaya, marahil ay dapat kong sabihin sa inyo kung paano niya ako hinabol sa lahat ng oras na ito. Ayon pa siya na maging alipin ko kung tatanggapin ko siya." Wow! Nagkagulo habang pinag-uusapan iyon ng karamihan. "Daryl, papatayin kita kung maglakas, loob ka pang magpatuloy sa lahat ng kalokohan na ito." Ang Abbes Mother Serendipity ay nanginginig sa galit, akala niya sasabog siya. Palagi siyang naging inosente sa buong buhay niya. Kaya paano niya matitiis ang mga nakakahiyang akusasyon na yon? May ngiti sa mukha ni Daryl. Kumuha siya ng anting mula sa kanyang Amerikana, at isinuot sa baywang ni Abbes Mother Serendipity na may bilis ng ilaw. Ito ay ang masunuring anting. Walang nakapansin nito nang gawin yon ni Daryl. Ang nakita lamang nila ay hinawakan ni Daryl ang buhok ni Abbes Mother Serendipity sa kanyang kamay at sinabing, "Abbes Mother, hindi na kailangang itago ang katotohanang hinabol mo ako. Huwag mo rin akong tawaging asawa mo kapag tayong dalawa lamang." "Daryl!" Hindi na ito kinaya ni Jin, sumitsit siya sa pagitan ng kanyang labi. "Ang lakas ng loob mong sirain ang puri ng aking pinuno." "Hindi." Nagkibit balikat si Daryl habang nakatingin sa Abbes Mother Serendipity. "Dali na, gusto kong marinig ko ulit na tinatawag mo akong hobby. Mabulok ka sa impyerno, Daryl." Sigaw ni Jin. Paano masasabi ng kanyang pinuno ang mga salitang iyon kung palagi siyang dalisay at marangal sa buong buhay niya?
Ang lakas ng loob na bastusin ni Daryl ang reputasyon ng kanyang pinuno sa harap ng maraming tao. Kaya, nagulat si Jean nang buksan ng kaunti ng kanyang pinuno ang kanyang pulang labi at binigkas, "Hubby." Wow! Kahit na malambing ang kanyang boses, naririnig ito ng lahat. Napanganga ang karamihan at sinimulan itong pagsismisan tungkol doon. Ang mga alagad ng sektang Emmy ay natulala, lalo na si Jean, at lahat sila ay napatulala. Hindi akalain ni Jean na ang kanyang malayo na pinuno ay magsasalita kay Daryl bilang asawa niya sa publiko. "Kita niyo, hindi ako nagsinungaling sa inyong lahat, di ba? Talagang naghahabol sa akin ang inyong pinuno," nakangiting sabi ni Daryl. Pagkatapos ay tinanggal niya ang mga tatak ng Abbess na ina Serendipity. "Halika at bigyan ng masahe ang iyong asawa," mapaglarong hiling ni Daryl. Ang Abbess Mother Serendipity, na mayroon pa ring masunuring anting na nakakabit sa kanyang baywang, lumakad patungo kay Daryl. Yumuko siya sa harap nito at sinimulang masahiin ang mga binti niya. Ang ginawa nito ay tuluyang nagpatulala sa lahat ng tao. Ang Abbess Mother Serendipity ay lubos na kilala sa kanyang pag-iisa, hindi siya kailanman yumuko sa iba. Gayunpaman, parang handa siyang lumuhod sa kalye upang imasahe si Daryl. Ang mga alagad ng sekta ng Emmy ay nagkatinginan, napatulala silang lahat. Tuwang-tuwa si Daryl. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nirecord ang mga eksena. Habang nire-record niya ang buong pangyayari, biglang nahulog ang masunuring anting sa biwang ni Abbess Mother Serendipity. Ang gayuma ay tumagal lamang ng halos 10 minuto. Matapos magkaroon ng kamalayan ang Abbess Mother Serendipity, napagtanto niya na nakaluhod siya sa harap ni Daryl habang pinapaligiran sila ng mga manonood. Ang kanyang mukha ay namutla. "Daryl, walang hiya ka. Papatayin kita." Galit na umangal si Abbess Mother Serendipity. Tumayo siya at ibinato ang kanyang palad papunta kay Daryl. Mabilis siyang kumilos kaya't wala ng oras si Daryl na umiwas dito. Lumapag ito sa mukha ni Daryl. "Sampal? Chinang na." Kahit na nasa antas ng martial saint si Daryl, ito ay isang masakit na sampal din gayunpaman, siya ay mabilis na umaksyon sa ginawa nito, hinawakan niya agad ang pulso ng babae. "Abbess Mother Serendipity, tinawag mo akong hubby ilang sandali lang ang nakalipas. Bakit mo gugustuhin patayin ang asawa mo ngayon?" Ngumiti si Daryl. "Gusto mo yatang mamatay na ngayon?" Galit na galit si Abbess Mother Serendipity. Pagkatapos, nakarinig sila ng ingay na umugong. Isang nakasisilaw na sinag ng ilaw ang kumalat sa katawan ni Daryl. Isang kakaibang kapangyarihang espiritual ang naroon, at agad itong parehong sininagan sina Daryl at Abbess Mother Serendipity. Iyon lang. Nang makita niya ang sinag ng ilaw, umugong ang ulo ni Daryl. Ang isang pari na yon ay nagbigay kay Daryl ng 3 mga anting, isang wonder travel na anting at 2 pagsunod na anting. Dinala ni Daryl ang lahat ng 3 mga anting. Gumamit siya ng isang pagsunod na anting, kaya mayroon pa siyang wonder travel na anting at isa pang pagsunod na anting. Ang palad ni Abbess Inang Serendipity ay mukhang natapik ang wonder travel na anting at kaya napagana nito ang anting. Nako! Hindi pwede ito. Ang wonder travel na anting ay ipapadala ang isang tao sa isang walang tiyak na lokasyon. Wala siyang ideya kung saan siya nito ipapadala. Ang Abbess Mother Serendipity ay ginulo ang kanyang mga plano, at maaari lamang niyang ireklamo ito sa kanyang isip. Kailangan niya ng anting na yon upang makapunta sa kontinente ng bagong daigdig upang mailigtas sina Yvonne at ang cult mistress. Wala siyang ideya kung saan siya ipapadala matapos ang paggana ng anting na ito. Kung siya ay mapalad, mapupunta siya sa isang ligtas na lugar. Kung hindi man, baka mag-teleport siya sa kailaliman ng dagat, o kaya naman sa may 10,000 talampakan pa itaas sa langit, maaari siyang mamatay. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang pulso ni Abbess Mother Serendipity na may malamig at mahigpit na mukha. Hindi alintana kung saan siya ipapadala ng anting, basta't kahit anong mangyari isasama niya ito sa kanya. "Pakawalan mo ako," malamig na sabi ng babae. Nais niyang makawala mula sa pagkakahawak ni Daryl, ngunit siya ay masyadong malakas para sa kanya. Mahigpit ang hawak ni Daryl sa kanya. Ang ilaw ng wonder travel na anting
Anting ay sumakop kina Daryl at Abes Mother Serendipity. Makikita lang nila ay kadiliman sa sandaling sila ay makapag-teleport na. Sa isang iglap, pareho sina Abes Mother Serendipity at Daryl ay nawala sa paningin ng lahat. Guro. Error. Paanong nawala silang dalawa bigla? Natigilan ng mga disipulo ng Emmy habang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Hindi nila alam na ang world travel na Anting ay itinapon sina Daryl at Abes Mother Serendipity palayo at sa kung saang lugar. Walang nakakaalam kung saan sila ipinadala nito. Samantala, pakiramdam ni Daryl ay nasa panaginip siya, nanginginig ang kanyang katawan, at sobrang dilim na kulay itim lang ang nakikita niya sa paligid niya. Huminga siya ng ilang beses bago siya tuluyang humakbang sa lupa. Bumuntong hininga si Daryl nang maramdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ayos ang lahat hanggat hindi siya ipinadala ng anting sa ilalim ng dagat. Dahan-dahang iminulat ni Daryl ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid na tulala siya. Dinala siya sa isang silid, ito ay ang silid ng pambabae. Isang babae ang nasa kalagitnaan ng kanyang pagpapalit ng damit. Napakaganda ng hitsura ng babae. Siya ay may isang payat na baywang at kaaya ng mga kurba, ngunit ang kanyang figura ay nakalantad sa mismong mga mata ni Daryl. Tinang na nito. Naisip niya, napakaswerte kong ipadala dito upang makita itong nasa harap ko. Hindi niya alam kung saan na ipadala ang Abes Mother Serendipity, sila ay nagkahiwalay. Sumigaw ang babae na nasa silid, pabihisan nang makita si Daryl. Kinuha niya ang kanyang mga damit sa isang siklab ng galit upang itakip sa kanyang sarili. Ikaw ang lakas ng loob mo na tumingin sa akin ng ganito. Itinuro ng babae si Daryl habang pinapadyak ang kanyang mga paa. Paumanhin. Humingi ako ng paumanhin. Nahiya naman si Daryl. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. Siya ay walang ibang magawa kundi humingi ng paumanhin. Pagkatapos, sumugod si Daryl patungo sa bintana. Gusto niyang makita kung saan siya napadpad, ngunit natigilan siya nang makita ang tanawin. Ito ay isang buhay na kalye sa labas ng bintana. Mayroong mga pulang gusali na gawa sa laryo, na halos 5 o 6 na palapag ang taas sa magkabilang panig ng kalye. Mukha silang mga sinauna, maging ang mga naglalakad sa daan, ay nakasuot ng damit na pang-estilo. Ang mga kalalakihan ay nagsuot ng tunika sa ibabaw ng kanilang tiyangsaan, at ang mga kababaihan ay nakasuot naman ng cheongsam. Walang mga kotse sa kalye, ngunit mga rickshaw. Wala siyang nakikitang mga kompyuter o telebisyon, at mayroon ding mga bata na may mga pahayagan sa kanilang mga kamay habang nilalakad nila ito. Mukhang nasa sinaunang Shanghai siya noong 1930. Tinang na. Saan siya napunta? Ipinadala ba siya sa isang set ng pelikula? Si Daryl ay tuluyang natulala, ang isip niya ay umugong at naging blangko. Makalipas ang ilang segundo, tiningnan ni Daryl ang magandang dalaga at nagtanong, aking magandang binibini, anong set ng pelikula ito? Ang lahat sa paligid niya ay mukhang isang set ng pelikula. Gusto niyang aminin na ang tanawin ay maayos na ginawa, parang totoo talaga. Sampal? Ang babaeng nakasuot ng mataas na takong ay lumakad at sinampal siya ng walang alinlangan. Walang hiya ka, sigaw ng babae na may nanggigigil na mga ngipin. Galit na galit si Cheryl, ang maganda niyang mukha ay namula sa galit. Para sa karamihan ng mga kalalakihan, siya ay isang di mapagkakamalang diyosa. Ito ay malinaw na hindi mawari na siya ay mabiktima ng isang sumisilip na tao. Tinakpan ni Daryl ang kanyang mukha at humakbang patalikod. Binibini, hindi ko sinasadya. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim ang sumugod sa loob ng silid. Hawak nila ang mga itak sa kanilang mga kamay, at pinangunahan sila ng isang lalaking kalbo. Pagpasok pa lang niya, sumigaw na agad ang kalbo na lalaki, "Binibining Marks, anong problema?" Ang walang hiyang baliw na ito ay nanilip sa akin, habang ako ay nagbibihis kanina. Inis na reklamo ni Cheryl habang nakaturo kay Daryl. Wow! Galit na galit ang lahat nang marinig siya. Ang kalbo ay tumingin kay Daryl at ninisya nito, "Hoy, batang lalaki! Ang lakas naman yata ng loob mong lumusot sa Jolly's Club at silipan si Binibining Marks. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang kasintahan ng batang pinuno na si Leod.
Gusto mo yatang mamatay ka agad eh. Sa palagay mo maaari mo lamang siyang silipan tulad ng nais mo. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Halika dito, kayong lahat, dukutin natin ang kanyang mga mata. Alam ni Daryl na nasa panganib siya. Kinaway niya ang kanyang mga kamay sa paligid habang sinusubukang ipaliwanag ang sitwasyon. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Ang pangalan ko ay Daryl. At ako ang nagligtas sa lungsod ng Donghae, laban sa hukbo ng bagong daigdig. Ang kanyang pangalan ay kumalat sa buong kontinente ng World Universe. Naisip niya na baka nabalitaan siguro nila ang tungkol sa kanya. Natigilan ang kalbo. Nagpalitan sila ng tingin ng mga kasama niya. Daryl. Lungsod ng Donghae. Dakpin siya. Itinaas nila ang kanilang mga itak habang pasugod sila kay Daryl. Titang na. Bumuntong hininga si Daryl. Ayaw niyang magdulot ng anumang kaguluhan sa grupo ng mga taong ito, kaya tumalikod siya at lumukso sa bintana. Nang makarating si Daryl sa kalye, tumakbo siya ng mas mabilis hanggat maaari. Nagawa niyang takbuhan ang maraming mga kalye bago siya tuluyang makalayo sa mga ito. Bumuntong hininga siya sa sobrang kaginhawahan. Huminto sandali si Daryl sa gilid ng kalye nang tumingin siya sa paligid niya. Titang na. Saan ba banda ang lugar na ito? Mayroon bang isang sinaunang lungsod na tulad nito sa kontinente ng World Universe? Habang nagmasid pa si Daryl sa kanyang paligid, mas naramdaman niyang parang may mali. Hindi ito isang set ng pelikula. Ay, tita! Nakapag-teleport na ba ako sa ibang kontinente? Ang lugar ay hindi katulad ng kontinente ng World Universe o ng kontinente ng bagong daigdig. Nagulat si Daryl. Ihihinto na niya dapat ang sinumang nasa kalsada upang magtanong tungkol doon nang marinig niya ang isang malakas na dagundong mula sa kalsada. Titang nang pulubi na to. Ang lakas ng loob mong nakawin ang aking mga tinapay. Hampasin niyo siya. Sinundan niya ang tunog, nakita niya ang ilang mga tindero sa harap ng isang kalapit na restaurant habang sinuntok at sinipa ang isang batang pulubi. Ang nagmamay-ari ng restaurant ay isinumpa din ang bata habang nakatayo sa gilid. Ang batang pulubi ay payat at mahina, at nagkaroon siya ng napakagulong buhok. Marumi siya at mukhang napakabata pa, marahil siya ay nasa mga 18 hanggang 19 na taong gulang pa lamang. Tahimik na tiniis ng batang pulubi ang pambubugbog habang nakakapit siya sa dalawang mainit na tinapay ng mahigpit sa kanyang mga kamay at ibinaba ito. Maraming tao sa paligid, ngunit walang lumapit upang tulungan ang binata. Nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Daryl nang makita iyon. Ang batang pulubi ay mukhang kaawa-awa. Ilang araw na ba siyang hindi kumakain? Mukha siyang nagugutom na. Bumuntong hininga si Daryl, nalungkot siya para sa bata. Naglakad siya patungo sa kaguluhan at sinabi sa may-ari ng restaurant, itigil mo na. Huwag mo na siyang patulan. Nakatitig ang may-ari ng restaurant kay Daryl na may nakamamanghang mukha. Sino ka upang ipagtanggol siya? Ang mabahong pulubi na ito ay nagnakaw ng ilang mga mainit na tinapay mula sa aking tindahan. Walang magmamalasakit kahit nabugbugin ko siya hanggang sa mamatay siya. Ito ay nangyari na ang insidente ay dahil lamang sa dalawang mainit na tinapay. Bumuntong hininga si Daryl habang kumukuha ng singsing at inabot ito sa lalaking nasa edad na. Babayaran ko na ang dalawang mainit na tinapay. Sabihin mo sa iyong mga tauhan na tigilan na ang pambubugbog sa kanya. Ang singsing ay kay Brandon at Abby, ang magkakapatid na guy. Nang una niyang makuha ang singsing, napagkamalan siya ng mga tao bilang hari ng silangan mula sa paaralan ng Tianshan. Walang naring silbi kung patatagalin pa niya ang singsing sa kanya. Kinuha ng may-ari ang singsing at tuwang-tuwa. Ang singsing ay may mahusay na pagkakagawa, sapat na ito upang bumili ng libo-libong mga mainit na tinapay. Okay ka lang ba? Huwag kang magalala, walang nang mambubugbog na sa iyo ngayon. Natawa si Daryl sabay kuha sa kamay ng batang pulubi. Si Daryl ay nakatayo ng napakalapit sa maliit na pulubi, at doon niya lamang napagtanto na siya ay isang babae. Kahit na ang kanyang mukha ay marumi, ang kanyang mga tampok ay maganda at maselan, halatang isang magandang dalaga siya. Ano ang pangalan mo? Nasaan ang pamilya mo? Paano ka napunta sa pagnanakaw ng pagkain? Tinanong ni Daryl ang munting pulubi na may malungkot na tono, ang batang babae ay masyadong nakakaawa.
Ang pangalan ko ay Jewel. Ang maliit na pulubi ay tumugon sa isang mahinang tinig habang nakatingin kay Daryl. Ginoo, nagnanakaw ako ng 2 mainit na tinapay, ngunit ang mga tinapay ay nagkakahalaga lamang ng 2 sentimos. Ang singsing na ibinigay mo sa may-ari ng restaurant ay maaaring nang ibayad para sa libong mga mainit na tinapay. Mangyaring, balikan mo ang singsing. Kahit na dalaga pa lamang siya, napakarami na niyang alam. Ang singsing ni Daryl ay may tanging pagkakagawa. Maliwanag na hindi ito isang ordinaryong bagay sa unang tingin. Sila ay mga estranghero lamang, kaya't nagtataka siya kung bakit nararapat sa kanya ang isang malaking pabor na ginawa nito. Ang baho mong pulubi. Manahimik ka nga. Galit ang may-ari ng restaurant. Nakuha na niya ang singsing, paano niya ito binigay ng ganoon kadali lamang? Matindi ang titig ng may-ari kay Jewel. Si Raulo. Sa palagay mo may karapat-dapat kang sabihin dito. Ang lakas ng loob mong nakawin ang aking mga mainit na tinapay. Ginawa na kita ng isang malaking pabor sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa iyo. Si Jewel ay walang hiya talaga, sinamaan niya ng tingin ito. Ang kapal ng mukha mong titigan ako ng masama. Marahil hindi ka pa naming lubos nabubugbog kaya hindi ka pa natatakot. Tinupi pataas ng may-ari ng restaurant ang kanyang manggas habang siya ay sumugod papunta sa kanya. Nagmamadaling sumulong si Daryl at tinapik sa balikat ang may-ari ng restaurant. Hoy, bata pa siya. Huwag kang masyadong mahigpit sa kanya. Ibinigay ko na sa iyo ang singsing para sa 2 mainit na tinapay, at hindi ko na ito babawin sa iyo. Napangisi ang may-ari ng restaurant nang marinig yon. Mabuti naman. Sinamaan niya ulit ng tingin si Jewel bago niya ibalik ang kanyang mga tauhan sa loob ng restaurant. Lumingon si Daryl at ngumiti kay Jewel. Huwag nang magnakaw ulit sa susunod ha. Ginoo, gutom na ako. Ngumuso si Jewel. Pagkatapos ay bumulong siya, ninakaw ko ang mainit na mga tinapay na ito mula dito dahil sa isang kadahilanan. Ang may-ari ay masama at hindi kailanman tinatrato ang mga pulubi bilang tao. Isang beses, tumayo lamang ako sa harap ng kanyang tindahan, ngunit pinalayas niya agad ako. Maraming beses niya akong isinumpa, kaya't napunta ako rito upang magnakaw ng ilang mga mainit na tinapay mula sa kanya. Isang pulubi na namuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo. Tumawa si Daryl. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jewel at sinabing, narito ka sa kalsada sa isang murang edad. Nasaan ang iyong pamilya? Sumimangot si Jewel. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, wala na akong mga magulang, kaya't gumagala ako mula bata pa ako. Wala akong magawa, kaya't ako ay naging isang pulubi. Inangat ni Jewel ang kanyang ulo, at tiningnan si Daryl ng buong pasasalamat. Salamat Ginoo. Tumawa si Daryl at tinapik ang ulo ni Jewel. Tinanong niya, nga pala, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ang lugar na ito? Matagal na akong nakatira sa mga bundok, at kamakailan lamang ako lumabas upang makita ang mundo. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Ngumiti si Jewel at sinabi, ito ang lungsod ng Hai, ang pinakamaunlad na lungsod sa pinakadakilang kontinente ng silangan. Ang pinakadakilang kontinente ng silangan. Pitang na. Pinakadakilang kontinente ng silangan. Ang 7 kopya ng taasang misteryo ng banal na kasulatan na nabanggit tungkol sa 9 na mga kontinente sa buong mundo, ang pinakadakilang kontinente ng silangan ay dapat na isa sa mga ito. Ang Abyss Mother Serendipity ay nakateleport din niya dapat ng sabay, at hindi pa rin alam ni Daryl kung nasaan siya. Malalim ang iniisip ni Daryl habang patuloy na sinabi ni Jewel, Ginoo, mayroong 4 na pangunahing sekta sa pinakadakilang kontinente ng silangan. Napakalakas nila at hindi mo dapat pukawin ang alinman sa kanila. Ang 4 na pangunahing sekta ay ang sektang ng espada, ang sektang batong luntyan, ang sektang elixir, at ang sekta ng Artemis. Ang sektang ng espada ay gumagamit ng espada at napakahusay nila dito. Ang sektang batong luntyan, mga kababaihan lamang ang maaaring sumali sa kanila. Magaganda sila tulad ng batong luntyan, kaya tinawag silang sektang batong luntyan. Ang sektang elixir ay magaling sa alkimya. Maaari nilang pinuhin ang maraming mga makapangyarihang tabletas. Ang sekta ng Artemis ay binubuo ng mga akademista. Lahat sila ay magagaling na manunulat na maaaring sumulat ng magagandang tula at bumubuo ng musika.
Maraming kinuwento si Jewel. Nagpagala siya mula siya'y bata pa, kaya marami siyang nalalaman. Nagpasalamat siya kay Daryl, kaya't sinabi niya sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Bumuntong hininga si Daryl bago siya nagtanong, kung ganon, alam mo ba kung paano ako makakaalis sa kontinente na ito? Mukha namang naguluhan si Jewel. Hindi ko alam. Alam niya ang tungkol sa kontinente ng pinakadakilang silangan, ngunit hindi niya alam na may iba pang mga kontinente sa mundo. Nagpumiglas pa rin si Jewel sa nangyari kanina, at masidhing sinabi niya, sobrang sama ng loob ko, Ginoo. Nagnakaw ako ng 2 mainit na tinapay, at dahil doon, binigay mo ang singsing mo sa may-ari ng restaurant. Mukhang mahal ang singsing na iyon, at dapat ay nagkakahalaga iyon ng maraming mga tinapay, ngunit ginamit mo ito upang magbayad para lamang sa 2 tinapay. Ngumuso si Jewel habang nakikipag-usap, mukhang rin siyang nalulungkot. Napatawa si Daryl sa kanyang pagtitiyaga at sinabi, ang singsing ay narito pa rin sa akin. Hindi ko pa ito naibigay sa kanya. Inilahad ni Daryl ang kanyang kamay at binaligtad upang maipakita sa kanya ang singsing na nasa kamay pa niya. Napansin ni Daryl na ang may-ari ng restaurant ay mukhang agresibo at nagbabanta, kaya ginamit niya ang aninong kasanayan upang nakawin ang singsing pabalik. Hindi lamang iyon, kinuha niya rin ang pera ng may-ari ng restaurant. Nang makita niya ang singsing sa kamay ni Daryl, natulala si Jewel. Blanko siyang nakatingin kay Daryl, hindi siya makapagsalita. Ano ang nangyari? Nakita niyang binigay ni Daryl ang singsing sa may-ari ng restaurant. Bakit nakabalik ang singsing sa kanyang kamay ngayon? Tinakpan ni Jewel ang kanyang bibig at tinanong, paano mo nagawa yon? Ngumiti si Daryl at kaswal na sinabi, ito ay isang maliit na daya lamang. Ibinigay sa kanya ng cult mistress ang lihim na manual ng anino na kasanayan. Nang una niyang malaman ang aninong kasanayan na ito, sinubukan niyang magnakaw ng mga banal na kasulatan ni Graham Potter, hindi na siya nagkaroon ulit ng pagkakataong gamitin ito. Minsan lang siyang gumamit ng aninong kasanayan, at iyon ay upang nakawin ang cellphone ni Sirs. Natawa si Daryl nang maalala niya iyon. Linakaw niya ang cellphone ni Sirs at sinagot ang video na tawag ni Evelyn. Ang mga imahe ng figura ni Evelyn ay malinaw pa rin sa isip niya. Wow! Napakagaling mo naman, Ginoo. Namula si Jewel habang nakatingin kay Daryl ng hangang-hanga. Ngumiti si Daryl at tinapik ulit ang ulo. Ayos lang, Jewel. Kailangan ko nang umalis, baka magkita ulit tayo. Maraming salamat sa sinabi mo sa akin ng sobra. Kumaway si Daryl kay Jewel, tumalikod at naglakad palayo. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin niya ay maghanap ng paraan upang makabalik sa kontinente ng World Universe o sa kontinente ng bagong daigdig. Nagtataka siya sa kalagayan ni Yvonne at Monica. Wala siyang oras upang sayangin, dapat siyang umalis agad upang hanapin ang 2 binibini. Hindi pa siya nakakalakad ng malayo nang may marinig siyang mga yapak sa likuran niya. Tumalikod siya at napansin na sinundan siya ni Jewel. Huminto si Daryl at sinabi ng walang magawa, bakit mo ako sinusundan? Ginoo, pwede mo ba akong isama? Pinunasan ni Jewel ang kanyang mga kamay at kinamot ang ulo. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. Gusto kong sumama sa iyo. Siya ay isang kaawa, awang pagala, gala na bata, inaapi siya ng lahat saan man siya magpunta, at wala pang nag-alok ng tulong sa kanya akit sinuman. Si Daryl ang unang taong tumulong sa kanya, kaya't nagpasya siyang maging tagasunod niya. Ano? Hiniling ba niya sa akin na kunin ko siya? Ngunit hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Si Daryl ay medyo nawala, ngunit hindi siya makatanggi matapos niyang makita ang nakakaawang mukha ni Jewel. Kaya, tumango siya. Sige na, ngunit kung nais mong sumama sa akin, makikinig ka sa akin. Natutuwa si Jewel, tumango ulit siya. Huwag kang magalala, Ginoo. Makikinig ako sa bawat utos mo. Pagkatapos, masaya siyang sumunod sa kanya. Ginoo, handa akong sundin ka at maglingkod bilang katulong mo magpakailanman, nakangiting sabi ni Jewel. Ang paglalakbay ni Daryl ay naging mas kasya, siya kasama siya. Si Jewel ay tulad ng isang maliit na gabay sa paglilibot na nagpakilala kay Daryl sa mga lugar kung saan man sila pumunta. Kinuha ni Daryl si Jewel upang kumuha ng mga bagong damit dahil siya ay marungis at gusgusin. Matapos nilang bilhin ang mga damit, isinama niya ito upang maghanap ng matutuluyan.
Walang mga bakanteng silid sa maraming mga tuluyan na pinuntahan nila hanggang sa makita nila ang isa sa sosyalin na restaurant. Bumuntong hininga si Daryl. Isa lamang ang silid ng panauhing natitira, akala niya ay nakakahiya para sa kanya at ni Jewel na nasa iisang silid silang dalawa. Habang nag-aalangan siya, lumapit sa kanya si Jewel. Hinawakan niya ang sulok ng kanyang manggas at bumulong, kunin na natin ang silid na ito, Ginoo. Ito ay 10 oras na ng gabi, kaya napakahirap na maghanap ng ibang matutuluyan. Walang garantiya na makakahanap sila ng isa pang silid kung aalis sila sa restaurant na ito. Walang ibang pagpipilian si Daryl kundi ang kunin ang silid. Tila matutulog siya sa sahig ng gabing iyon. Ang silid panauhin ay nasa ikalawang palapag, at natuwa si Daryl nang makita ang silid. Kahit na ang pinakadakilang kontinente ng silangan, ay medyo paatras sa mga tuntunin ng kanilang pag-unlad, mayroon silang lahat na kailangan nila para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mayroong kahit isang malaking bathtub sa silid. Wow! Nang makita ni Jewel ang bathtub, si Jewel ay talagang abot langit ang saya. Tumakbo siya papunta dito upang punan ito ng mainit na tubig. Siya'y sobrang dungis. Sa makatuwid, nasasabik na siyang maligo. Matapos niyang punan ang tube ng mainit na tubig, tiningnan ni Jewel si Daryl na ang kanyang ulo ay hindi gaanong nakayuko. Sir, ikaw ay... Nais niyang maligo, ngunit hindi niya ito magawa sa harap ng isang lalaki. Ginoo, hindi niyo po ako dapat panooring maligo. Nahihiya ang dalaga. Hinawakan ni Daryl ang noo at sadya siyang kinulit. Gusto mo tulungan kita? Hindi, namula si Jewel habang ang kanyang ulo ay umalinggaw-ngaw tulad ng isang tambol sa kanyang ulo. Sige, hindi na kita asarin. Ngumiti si Daryl. Para sa kanya ay cute si Jewel lalo na kapag nahihiya ito. Napakakaibig niya. Bilisan mo at maligo ka na. Tatalikod ako at hindi kita titingnan. Agad na tumalikod si Daryl at umupo sa sofa. Namula si Jewel. Naghubad siya ng damit at tumalon sa bathtub. Ang tunog lang ng umaagos na tubig ang naririnig. Nanatili si Daryl sa kanyang posisyon at hindi lumingon sa likuran niya. Nag-aalala siya tungkol kina Yvonne at Monica, ang huli ay buntis din at hindi maaaring tiisin ang mga problema. Maya-maya pa, narinig niyang tumawag sa kanya si Jewel. Ginoo, tapos na ako. Tumalikod si Daryl at saglit, natigilan siya. Si Jewel ay maganda, siya ay hindi kapani-paniwalang napakarilag. Si Jewel ay talagang napakaganda habang ang kanyang basang buhok ay nasa sa paligid ng kanyang mukha. Ang kanyang kagandahan ay maihahambing pa sa 7 diwata ng Palasyo Fuyao. Ibang-iba ang hitsura niya sa kanyang munting pulubi na imahe bago iyon. Hindi ko akalain na ganito kakaganda. Makalipas ang ilang segundo, bumalik sa isipan ni Daryl. Nakangiting tiningnan niya ito. Namula si Jewel nang marinig ang papuri ni Daryl. Tumawa si Daryl. Sige na, hindi na kita asarin. Bumaba na tayo at kumain. Tumalikod si Daryl at lumabas ng silid. Sige. Sagot ni Jewel at dali-daling hinabol si Daryl. Mayroon ka bang nais kainin? Mahinang tanong ni Daryl. Ngumiti si Jewel. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, mayroong isang lugar na nagbebenta ng mga dumpling ng sopas sa malapit, at ang mga ito ay masarap. Sige, dalhin mo ako doon, nakangiting sabi ni Daryl. Ang sopas na dumpling na restaurant ay matatagpuan sa pinaka-abalang kalye sa lungsod ng Hai. Mayroong isang mahabang pila bago makakain doon. Naghintay si Daryl ng kalahating oras. Nang sa wakas ay sila na ang mag-order, nag-order siya ng 2 tao na dami ng sikat na dumplings na sopas. Hindi makapaghintay si Jewel na kainin ang mga dumpling na yon, ngunit hindi niya hinawakan ang kanyang mga chopstick. Ngumiti si Daryl at nagtanong, bakit hindi ka kumakain? Nahihiyang sagot ni Jewel, paumanhin, sige na po, Ginoo. Kakain ako pagkatapos mo. Hindi maaaring ang katulong ang unang kumain. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.